Eto, kay Jose Claire Castro at kay dating Senador Antonio Trillanes, podcast ito ng mga BBM vlogger. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin. Tahimik daw. Hanga-hanga daw yung mga madre. Dahil tahimik ang Pilipinas, walang krimen. Eh, panahon ni Pangulong Duterte yung mga missing sa Bungeros eh. Oo, di ba? Laging sinasabi nilang tahimik, walang krimen, mga kababayan, nung panahon ni Digong. Eh, paano pala yung mga nawawalang sabungero na hindi man lang nabigyan ng hustisya at ngayon lang nagkaroon? Nasabi mismo ni Digong yung isabong na yan, legal yan eh. Eto, pakinggan yung sinabi ni Trillanes dito. 38? O paano na ito sa mga madre kung totoo mga may kausap siya? 38 ito. At the time, kung mapapansin niyo yung declaration ni dating Pangulong Duterte, yung management daw ng Isabo, walang kasalanan. Di ba? Inimbestigahan ito ni Senator Bato sa Senado. Nung na-call out yata siya ni Gretchen Barreto tungkol sa mga palinyong. Sa patek na Sabi niya, sino nagbigay niyan? Di ba? Wala tapos yung investigasyon sa misyon sa Bungeros. Pero binuhay ni, at the time, ni SOJ Boying Rimulya at talagang inaral para magkaroon ng hustisya. let me just add dyan, Yusek Claire. Makita nyo yung isabong na ito ang daming nalulong sa sugal nung mga panahon na yun, pandemic. Totoo naman. Ang daming nalulong sa sugal talaga nung panahon na yon. Ang isabong na yan, mga kababayan. Ngayon, may nangyari ba nun? Naimbestigahan ba yon? May nakulong ba? Nabigyan ba ng hustisya ang mga sangkot sa isabong? Ngayon lang nagkaroon na mabigyan sila ng hustisya at malaman ano talaga nangyari sa mga yon. Yun ang hinahakot nila atong ang grupo niya ng time na yun. Per day. Bakit hinayaan ni Digong yun? Kasi may entrego sa kanya. Meron sa kanila entrego, niyaan. Ngayon, nung nagkakagulo-gulo na, nag-aaway-away na yung mga gambling lords kung sino yung magmomonopolize mo. Doon niya pinahinto, mga May na ito, of 2022, pinahinto niya kasi bagong papasok na itong Marcos administration. Grabe, no? Talino, no? So, siya sinasabi ko ni Senador Antonio Trillanes, nung papahinto na at matatapos na yung termino ni Digong, tsaka niya pinatigil itong isabong, mga kababayan. Siyempre, papasok mo sa administrasyon ni PBBM eh. Diba? Pero, inamin mismo ni Digong mismo at meron siyang salita doon, mga kababayan, na yung isabong ay nagbibigay doon talaga ng pera yan sa Pilipinas. Pakinggan natin sabi ni Antonio Trillanes dito. Immediately, pinagbawal ni President Marcos. Alam nyo, maraming OFW. Maramihan ng mga TDS, daming nalulung dyan sa isabong na yan. Mga sundalo, mga pulis. Kaya ngayon nahinto yan. Ang laking ginhawa sa mga nanay, mga asawa ng mga nalulung. Kasi kahit pa paano na dahan-dahan nakaka-recover. So, si Duterte, kumikita sila nung panahon na yun. Nako! Narinig nyo? Tatay nyo pala yung kumikita nun eh. Kasi, eto mga kababayan, talagang pag nagsalita ito si dating Senador Antonio Trillanes, talagang may kaakibat na ebidensya yan. Di ba? Kasi, alam nyo, kaya talagang buong tiwala ko dito sa mga sinasabi ni Trillanes. Kasi ang patunay po, mga kababayan, ay nasa dahig na. Nandun na sa ICC. Yung patunay. Dahil kung walang matibay na ebidensya, si Senador Antonio Trillanes, wala yung tatay nyo doon sa dahig at hindi naging karton. Di ba? Kung hindi totoo ito mga sinasabi at walang matibay na ebidensya ito si Trillanes,
Na pinalya nung 2017 panahon pa ng tatay nyo eh. Tapos ngayon kay BBM nyo sisisihin. Na panahon pa niya, pinail ni Trillanes sa ICC laban kay dating Pangulo Duterte. So, mga kababayan, hindi ang Pangulo. Di ba? Pero ang Pangulo ang sinisisi ninyo. Bakit? Siyempre, mga kababayan, para magmukhang inaabuso ang amo nyo ng ating Pangulo. Pero kung ikaw matinong pag-iisip at nag-iisip ka, mga kababayan, iisipin mo, kung walang kasalanan ang tatay mo, hindi madadala sa ICC. Di ba? Kasi walang ebidensya. Pero may ebidensya eh. Tuloy natin. Inamin po ito, Sentry inamin mismo yung dating Pangulong Duterte na kinausap niya si Atong Tinatawag niya. Tinatawag niya, sabi niya, ikaw yung marami kang illegal na activities. Ikaw yung number one na gambler sa Davao. So, ibig sabihin, di ba anak ba? Ayaw ng illegal sa Davao. Naku, ayaw ng mga DDs makarinig ng ganyan. Pero galing mismo sa amo nila yan. Ha? Galing mismo sa amo nila yan, mga kababayan. Sinabi mismo ni dating Pangulo Duterte yan. Kay Atong Ang. Ngayon, mga kababayan, hindi mawala yun kasi nasa balita yun eh. Mga video pa nun eh. Play natin. Number one yung sa Davao. Tapos, magpalisensya ka. So, instead na, condemn. Ginawa niya parang consultant. Parang consultant para sa gambling. So, walang pagkakaiba kay Michael yan. Alam mo, parang nakaisip ako na yun. Di ba? Tsaka, biruin nyo, naging advisor pa, Chinese, si Michael Yang. Mga didilis. Kayo ang nagbubulag-bulagan, hindi kami. Di ba? Kayo nagbubulag-bulagan, hindi kami. Kayo yun. Hindi kami. Di ba? Kasi ayun yung paniwalaan, yung mga nangyayari at nakikita mga ebidensya laban sa amo ninyo. Ayaw nyo, fake news, no, sa inyo, kahit may ebidensya. Pero yung puro ngak-ngak, puro bunganga, doon kayo naniniwala sa fake news. Pero yung totoo, na merong ebidensya, ayaw nyo. Hindi kayo naniniwala kasi nga, nasabing fake news, sabi nyo, kasi may ebidensya. Pero kung wala, yun ang totoo. Di ba? Basta't galing sa amo nyo. Pag sinasabi ng amo nyo, maniniwala kayo doon. Pero itong may mga hawak na ebidensya, ayaw nyo. Kasi nga may ebidensya. Fake news. Ganun na kalala ngayon ang mga didilis. Di ba? Mga kababayan. Ito ba, pakinggan natin. Totoo lang, Yusek. The last time nanood ako sa podcast na nakidigong eh. Maganda daw ang pogo, maganda daw ang sudaw. Malaki daw ang pinasok sa Pilipinas eh. Pinagmalaki pa. Malaki ang pinasok sa bulsa nila. Yun naman pala. Malaki pala. Malaki ang pinasok sa bulsa. Ito pa. Natin. Kasi, di ba sila Harry Roque, yan, dami yan. Pumasok billions. Kaya nga sana, sa mga sumusuporta sa kanya na hindi pa full to yung level. Ito maliwanag ito, yung mga ebidensya na ito. Lahat yung mga illegal, mga drug lord, gambling lord, ando doon sa hanay nila eh. Protektado ng panahon ni Duterte. So, Sen, parang tama yung lagi kong sinasabi na lahat ng mga illegal nung panahon ni Digong pinagkakitaan nila. No? Lahat ng illegal pinagkakitaan ni Digong eh. Na hindi alam na maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga triple B. Alam niyo ba yung triple B? Ano yun? Huwag na ba kasi yung Look talaga ni Mike Cervera, mga kababayan. Triple B. Alam nyo na yun, mga DDS. Kayo na nakakalam nun.